Alam niyo naman ho, mga DDS, hindi matatahimik yan eh. Nasaan na tayo? Eto, ipangalawa natin, yung prinsipe ng mga DDS. Sino? Si Baste Duterte. Ay, sorry, mali yata ako. Prinsipe ba, prinsesa? Prinsipe, prinsesa. Wag na nating tawagin prinsesa, baka magalit yung mga DDS. No? Bonjing. Grabe ka naman, Bonjing. Baste files criminal complaint versus Marcos officials over FPRRD arrest. Sabi daw ho ni Baste, mga kababayan. At nandito ho, yung mga kinasuhan ni Baste Duterte, mga kababayan. Sebastian Zimmerman Duterte versus Secretary Juan Victor or John Vic Remulla. Secretary Gilbert Chodoro. Aba, nando si Gilbert Chodoro masampa-sampa din to si Baste. Si Eduardo Año, Secretary Jesus Crispin Remulla, Secretary Nicolas Felix Brigadier General Romel Francisco Marbil, Nicolas Torre III, nandiyan din, Marcus Lacanilao, Anthony Alcantara, Richard Anthony Padulyon, Jean pati si Jean Pahardo nandoon, at John Doe and Jane Doe. Yan. Dahil daw sa for kidnapping. Kaya to. Hindi ako nagmura wala akong sinasabi. Ito, sabi. Kidnapping. Hindi nagmura pero rinig na rinig. Halatang halata. Para daw po sa kidnapping, mga kababayan. Pangingidnap daw po sa dating Pangulong Duterte. Anak ng tinapato si Basti Duterte. Ano ba? Ba't may ganyan? Alam nyo, ang nirereklamo ho, mga kababayan, nung mga DDA, nung mga ICC, yung pagtayo, at panawagan ni Sara Duterte na ang kanila daw ama ay kinidnap ng ICC. Yun yung nirereklamo ng ICC. Tsaka yung jailbreak. Kaya hindi mabigyan ng interim release itong ama ninyo Kagaganito ninyo No? Hindi nila nirerespeto yung ICC, mga kababayan. Tapos nagmamakaawa. Naku, palabasin nyo na ang aming tatay. Ganito, ganyan. Sabi ni Rosewin Isidro, hindi pa rin ba tapos? Yung kidnapping, hindi pa ho. Ayan, sabi, for kidnapping, 8 counts daw under Article 267. Mga DDS lang naman ang naniniwala dyan. Tingnan nyo ho, mga kababayan, lahat ng mga kaalyado nila na nakakulong, ano po sinisigaw? Ano sinasabi? Puro ho kidnapping. May mga kaso ho, May mga kaso, mga kababayan. Pero kapag ka nahuli, ayun, kidnapping ang sasabihin nila. Anak ng tokwa. Sabi nung iba dyan, sabi ni Chi, Mark, hindi naman kidnapping yan Old napping na daw yan. Kasi matanda na daw. Arbitrary detention under Article 124 Revised Penal Code, violation of Section 4, ano pa ba nandito? Qualified direct assault. Aba! Sila pa kinasuhan ng direct assault? Sira ba tok-tok mo, Mayor Baste? Acting Mayor Baste. Sira tok-tok mo? Kitang-kita doon yung kampo ninyo, yung bumibira doon sa mga kapulisan. Naalala nyo, nung hinataw ni Hanilet ng cellphone yung isang puliso, mga kababayan. Ayun ang laki ng bukol dito. Tapos, direct assault. Kaya nga umabot ng 12 oras 10 hanggang 12 oras yung arestuhan sa tatay mo. Kasi nga, nirerespeto. Pero sa buong Pilipinas, yaan ang pinakamatagal na pagbasa ng Miranda rights. Biruin nyo, binasahan ng Miranda rights umaga. Saka lang sumama, gabi na ho. Mga kababayan, hindi pa ba yan nirerespeto? At wala ho kaming nakita na direct assault. Ang may nakita kami, direct assault, galing doon sa kampo ninyo. Sabi ni Sunshine Channel, The Broken Brain Family. Uy, grabe ka naman sa kanila. Hindi naman daw. No? Hindi naman daw, wala naman daw topak. Ano pa sinabi doon?
Usurpation of judicial function. O, kailangan patunayan nila yan. No? Asan pa? O, wala na. Pero, expulsion, expulsion under 124. Pero ito na naman po ang highlights dyan, mga kababayan. Kidnapping na naman. Tingin nyo ho, makakatulong ito doon sa kaso sa ICC nung kanilang tatay? Tingin ko mas hindi ho papayagan na mabigyan ng mga interim relation o mapapunta o mapalipat ng bansa yun. Dahil po sa kakaganito nitong mga Duterte, mga bossing. Oo, piruin nyo naman, araw-araw nandoon sa tapat ng ICC. Tatayo, ihahanda yung upuan na ganito, tatayo sa ibabaw. Kinidnap po ang aking ama, i-jailbreak po natin at hindi lang rekta ang sinabi yung itakas pero nagulat yung ICC. Sabi, bakit ganito mga pinagsasabi nito? Siyempre maaalarma din yung mga yon. Di ba? Or baka talagang gusto lang nila na manatili ang dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC. Bakit? Kasi habang sinasabi nila to, habang binabanggit nila to, habang ipinangangalanda kanila na kinidnap daw ang kanilang ama, mga bossing, lalong hihigpitan niya ng ICC. Dito ka lang, hindi ka pwedeng mapunta sa ibang bansa. Although wala pa hong tumatanggap na mga bansa kay dating Pangulong Duterte. Kaya po nakapending yan eh. Akala ho kasi nila, eto, makiusap tayo doon sa mga bansa. Mag-apply ka ng interim release tapos kami makikiusap. Baka nga kaya lumabas ng bansa si Paulo Duterte. Nung mga nakaraang buwan, di ba ho? Ilang bansa yun? 16 na bansa yung inikutan. Tapos wala pa din. Kung susubaybayan po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga oras, mga kababayan, di ba? Kulong si Duterte. Tapos sabay siyang ikot naman ni Paulo Duterte, mga ilang buwan ang makalipas. Tapos sabay interim release naman ang nire-request nitong si Koopman. Baka siguro nagkampante sila. Sige, eto ako na iikot doon sa 16 na mga bansa. Di ba? Humingi ka na ng interim release. Kaso mga bossing, mukhang wala na napapayag para ilipat doon sa kanilang bansa ang dating Pangulo. Ayun, kaya sabi nila Koopman, postpone muna, postpone. Wag muna kayong humusga dito sa interim release. Wag muna. Bakit? Kulang pa kami ng dokumento. Baka yung dokumento na sinasabi ho nila yung pagtanggap o pag-request ng bansa na yun. Sige po, buong puso namin kinukuha o hinihiling si Duterte na ilipat po dito sa amin. Paano nga naman may bansang maglalakas loob na tanggapin ang dating Pangulo? Kung ang mga nakikita po natin sa galawan po ng mga DDS, panay lang ho yung nasa labas. Biruin mo, kainan ng humba, di ba? Kainan ng humba, etc. At kung ano-ano pa. Tapos kapag nagsisigaw po, kunyari eto, natayuan ho nila itong lugar na ito. Pag nagsisigaw ho dyan, mga kababayan, yung mga DDS, panigurado po ako, bago matapos po yung sigawan na yon o bago matapos yung rally nila na yon, ay kanila na po at sa dating Pangulo na po nakapangalan yung street na yon or yung parke na yon. Sino naman pong presidente ng isang bansa ang matutuwa kung ganun ang gagawin nila? Inano na nga namin, kinupkup na nga namin ang inyong dating Pangulo, tapos ngayon, pati yung mga parke namin, ipapangalan nyo sa kanya? Pati yung mga street namin, ipapangalan nyo sa kanya? Naalala ko tuloy si Boy Dila, no? Sabi ni Boy Dila, Mr. President, hindi naman po mga kalye papalitan mga pangalan nito, Mr. President. Diba? Kaluluwa po ng ating bansa, Mr. President. Best actor daw si Boy Dila, mga kababayan. Grabe, Mr. President, hindi naman po pangalan ng mga kalye papalitan dito, Mr. President. Kaluluwa po ng ating bansa. Kayo niloloko niyo si Boy Dila.
problemado na nga, inaasar niyo pa. Sabi ni Rolando Marcelo, halata na talaga ang sayad ng mga anak ni Digong. Ibang similya ni Digong, puro may sayad ang ibinuga.